At ito na po ang ika-6 na yugto ni Chumo. Paumanhin sa pagiging hindi magalang kanina. Ang iyong lakas, kaibigan, ay hindi mas mababa sa akin. Swerte sa akin na makilala ka sa ika-5 lihim na lupa kung saan nagtitipon ang mga simpleng alagad at di pangkaraniwang praktisyante. Magkasama, tayo'y makakatalo sa halimaw na ito. Sambit ni Beimenjun. Pero, hindi ba't ang demonyong ito ay patay na? Sagot naman ni Chumo. Ingat ka, ito ay isang mahirap kalaban na super regeneratibong demonyo. Hindi ito gaanong madaling labanan. Ayon sa pangkalahatang prinsipyo, para labanan ang ganitong uri ng demonyong hayop, kailangan ng hindi bababa sa 4 na immortalyadong praktisyante na may parehong antas. Pero kapag tayo'y magkasama, kayang-kaya rin natin itong puksain. Ang tanging problema lang ay, malapit na sa hangganan ang katawan ko. Kailangan nating manalo sa susunod na atake. O baka tayong lahat ay maging biktima ng halimaw na yon. Paliwanag naman ni Beimenjun. Naiintindihan ko. Masyado pa naman ako pabaya. Sige, gagawin ko. Wika ni Chumo. Sige, hahayaan kong makipagtulungan ka sa aking atake. Kailangan mong atakihin sa sandaling muling mabuhay ang demonyo upang magdulot ng pinakamalaking pinsala. May mga 5 segundo tayo para maghanda sa huling pagkakataon. Wika ni Beimenjun. Panahon ng paghahanda. Anong dapat nating ihanda? Kailangan ba nating gumawa ng sobrang astig na pose? Parang sa comics. Sayang naman. Dito lang ako titindig at magiging normal. Sagot ni Chumo. At 5 segundo na ang lumipas. 20 segundo. At 1 minuto at tila wala nang anumang mangyayari. Hindi pa nabubuhay muli ang halimaw. Dapat bang maghintay tayo? Teka. Okay ka lang ba? May lumalabas na dugo sa bibig mo. Wika ni Chumo. O sige. Magdadala ng pasanin sa katawan ko kung patuloy akong magiging labis na aktibo. Okay lang, kailangan ko lang ng kaunting pahinga. Yung taong iyon, isang galaw lang, pinatay na niya ang halimaw. Paano niya nakuha ang mas malaking gantimpalang kapangyarihan, kaysa sa akin nang siya'y puro pagkain lang? Hindi, o baka mas makapangyarihan pa siya, kaysa sa akin, bago pa man siya pumasok sa lihim na lupa. Pasensya na. Hindi ko dapat naisip yon. Hindi ko napansin. Ang epekto ng matagalang paggamit ng aking kapangyarihan. Ang anima sa aking katawan ay nagiging labis na at di ko na mapigilan, wika ni Beimenjun sa isip niya. At bigla na lamang sumabog ang katawan nito na sumisigaw ng ayoko pang mamatay. Ano nang nangyayari? Nag-uusapan lang tayo tapos bigla na lang sumabog itong taong ito. Wala pang natirang abo. Ito ba'y atake ng demonyong hayop? Napakalakas at nakakatakot. Hindi ko pa nga naramdaman kung paano ito umatake. Hindi pa natin ito lubos na naiintindihan. Kailangan nating umalis dito habang nakababa pa ito sa lupa at nagpapanggap na patay. Wika ni Chumo. At naglabasan muli ang mga komento mula sa mga manunood. Nakakatawa. Hindi buhay ang halimaw. Si Beimenjun ba ay nagpapakamatay? Ano na ang mga taong nagtawag kay Chumo ng mga pangalan? Lumabas na kayo at ipakita ang inyong sarili. Bakit kayo sumusuko ngayon? Nakakabilib si Chumo. Ang demonyong hayop ay nasawi sa isang galaw lamang. Huwag ka masyadong maangas. Maliwanag na si Chumo ay naghihintay para sa laban ng demonyong hayop at ni Beimenjun at pagkatapos ay lalabas lamang upang kunin ang tropeo. Nakakahiya. Habang ako'y nababaliw, ikaw ba'y isang tunay na tagahanga ni Beimenjun? Siya mismo ay patay at malamig na ngayon, gusto mo pa ring maging tagapagtanggol sa kanya? Sinong nag-aalala? Wika na nagtatalo ng mga manunood. Isang hindi inaasahang resulta ng laban. Si Chumo ay tinatawag na taong mamamatay ni Ginoong Jisheng, ngunit siya ay biglang nagpakita ng labis-labis na lakas. Bilang isang henyo, bigla na lang nagpakamatay si Beimenjun. Ginoong Jisheng, anong mga opinyon mo ngayon? Wika ni Miss Las Bishwang. Pasensya na sa pagkamatay ni Beimenjun. Wala siyang ibang nagawa kundi mamatay dahil sa sobrang paggamit ng kanyang katawan. Tungkol naman kay Chumo, ang kanyang performance sa labanan ay pumupukaw sa akin ng alaala ng isang tiyak na paaralan ng pag-unlad na matagal nang nawawala.
Ang paaralan ng pagsasanay sa katawan ay isang paaralan na nagsusumikap gayahin ang uri ng demonyong hayop noong unang panahon. Ang pangunahing paaralan ng pag-unlad ng mga praktisyante ay naghahanap ng pagkakaisa ng kalikasan at tao. Sa labanan, ginagamit nila ang kanilang sariling anima bilang gabay o tulay upang gamitin ang anima na umiiral sa pagitan ng langit at lupa upang palakasin ang isang puwersang mapanira na lampas sa kanilang sarili. Ang makatuwirang paaralan ng pagsasanay ng mga praktisyante. Ang paaralan ng pagsasanay sa katawan ay nagpapamalas ngunit hindi pagsasagawa ng paraan ng pagsasanay ng ilang demonyong hayop. Ito'y diretsahang nagpapaliwanag ng anima sa pamamagitan ng katawan at binubuo ito sa purong pisikal na lakas. Sa totoong labanan, ang tanging puwersa ng katawan ang maaaring gamitin. Gayunpaman, may limitasyon ang katawan ng tao. Bagamat mas mabilis ang unang paglago ng mga tagapagsanay ng katawan kumpara sa mga makatwirang praktisyante, ang pinakamalakas na tagapagsanay ng katawan ay maabot lamang ang kapangyarihan ng 1,000 taon sa laban ng demonyong hayop. Kaya't sa huli, bumagsak ang uri na ito. Laban gamit ang purong pisikal na lakas nang hindi gumagamit ng anumang tulong mula sa anima. Ako'y nag-aalinlangan na si Chumo ay nagmana mula sa dating paaralan ng pagsasanay sa katawan. Bukod dito, siya'y nakatanggap ng maraming tip na gantimpala dahil sa kanyang kahanga-hangang performance sa simula ng lab na palabas. Lahat ng ito ay nagpahintulot sa kanya na ipamalas ang kanyang kakaibang lakas. Paliwanag ni Ginoong Jisheng. Samantala napunta naman sa pag-uusapan nila Mr. Su ang pahinang ito ang tagapagsanay ng katawan. Napatay ang hayop na may 300 taon na lamang sa 1 segundo. Si Chumo ay labis-labis na malakas pala. Mahal kong punong pamamahala, sinabi mo noon na maaari kang mag-imbita ng ilang immortalyadong praktisyante upang umatake kay Chumo. At siya ay isang simpleng praktisyante lamang na walang anumang potensyal. Kailangan mo ba talagang mag-alala ng ganoon? Baliw! Kahit pa ang tagapagsanay ng katawan, ay maabot lamang ang kapangyarihan ng 1,000 taong demonyong hayop sa laban. Nalimutan mo na ba ang sinabi ni Ginoong Jisheng? Ngayon ang mga hayop sa lupa ay napakalakas. Ang pinakamalakas na immortalyadong praktisyante ay maabot lamang ang kapangyarihan ng 1,000 taong hayop. Sa kasalukuyang mundo, sobrang nakakatakot na ni Chumo na kayang patayin ang hayop na may 300 taon. Ang karaniwang praktisyante na maaari kong imbitahin, hindi siya kayang pigilan. Paliwanag ni Mr. Xu. At dito na po natatapos ang ating ika-6 na yugto sa ating si Chumo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.